Pag-unawa sa katotohanan. Lahat tayo ay nakaranas at nakasaksi na namatay ang isa sa mga mahal natin sa buhay. Ang ating mga damdamin ay dumanas ng kapighatian at nangangarap na muli nating makapiling ang mga taong naging mahalaga sa ating buhay. Subalit kapag may mga bagay tayong nararamdaman, nakakaiba, na pinaniniwalaan natin na nanggaling iyon sa mga taong pumanaw. Halimbawa na lang, ang kanyang pabango, ang paggalaw ng mga bagay na wala namang gumagalaw dito. Pag-alulong ng aso ay pinaniniwalaan natin na minumulto na pala tayo. At tayo ay takot na takot kapag nangyayari iyon. O kaya'y kapag ito ay kinukwento sa atin ng ating mga kaibigan, tayo man ay natatakot pa rin. Marahil ganito ang mga naramdaman ng mga alagad ni Jesus nang makikita siya muli. Subalit sinabi ni Jesus sa verse 38 to 39, kaya't sinabi ni Jesus, bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tignan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. Pinapaunawa ni Jesus sa kanyang mga alagad na hindi siya multo. Kaya nga ang sabi ni Jesus, may pagkain ba kayo riyan? Siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Pangalawang bagay ito na pinapatunay ni Jesus na hindi siya multo kung hindi buhay siya, pagkat nakakakain siya ng isda. Pagkatapos nito, pinaliwanag ni Jesus na kailangan matupad ang mga sinabi sa kasulatan at kautusan ni Moises patungkol sa Mesiyas, at si Jesus yun, na ang tagapagligtas o ang Kristo ay daranas ng pagdurusa at kamatayan. Subalit sa ikatlong araw, muli siyang bubuhayin ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan ni Jesus ay makakamit ng sangkatauhan ang kapatawaran kung tayo ay hihingi ng pagsisisi kay Jesus. Dahil sa kapangyarihan ni Jesus, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. Ang Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 24, talatang 36 hanggang 48, ay nagsasaad sa atin na kaya tayo ay dumaranas ng pagdududa sa Diyos dahil hindi natin nauunawaan ang kanyang mga nais. Ang pagtatanong sa ating kaisipan ay naghahanap ng mga patunay, ebidensya at katotohanan sa mga bagay-bagay na ating pinagdududahan. Minsan, kahit nandyan na ang mga sagot ng Diyos sa ating mga katanungan patungkol sa Kanya, ay hindi natin ito tinatanggap. Sa kadahilanan ay nasasagasaan ang ating mga ninanais, ang ating mga pinapangarap na malayo sa buhay na nais ng Diyos. Ayaw nating intindihin pagkat alam natin na mahihirapan tayo at magsasakripisyo tayo. Subalit iba ang mga alagad. May kagalakan sa kanilang mga puso nang muli nilang makita si Jesus. At ang mga paliwanag at pagpapatunay ni Jesus na buhay nga siya mula sa pagpapakita ng mga butas sa kanyang mga kamay at mga paa, sa paghingi ng pagkain at kinain niya ang ihaw na isda sa kanilang mga harapan, ay tinanggap ng mga alagad ang pagpapatunay ni Jesus
tinanggap nila na si Jesus ay muling ang nabuhay. Kaya naman ang pagtanggap sa katotohanan ang naging susi upang buksan ni Jesus ang kanilang kaisipan upang sa ganon ay maunawaan nila ang nilalaman ng kasulatan. Sa ating mga buhay ay patuloy na nagpapakita, nagpaparamdam ang Diyos na siya ay totoo at makapangyarihan. Ang kailangan lang natin ay ang pagtanggap sa Kanya. Pagtanggap kay Jesus, na paniwalaan na si Jesus ay nagdusa at namatay para sa ating lahat, para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan kung tayo ay hihingi ng pagsisisi sa Kanyang ngalan, sa pangalan ni Jesus. Na dapat ipangaral ito sa mundo at ipabatid ang magandang balita patungkol kay Jesus. Sa pamamagitan nito, bubuksan ng Diyos ang ating kaisipan upang maunawaan natin ang Kanyang salita sa pamamagitan ng kasulatan, sa ating inang kalikasan, sa pang-araw-araw na buhay na ating nararanasan. Ang lahat ng ito'y ginagamit niya upang tayo ay abutin at kausapin, upang mapakinggan natin ang Kanyang tinig. Ang pandemya na ating nararanasan ay maaring may nais iparating ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kailangan nga lang nating nahingin kay Jesus na buksan ang ating kaisipan para maunawaan natin ang lahat ng bagay na ito. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Yesus ay naway laging sumainyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.